Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagamat ay napapansin nyo ngayon na medyo iba sa ginawa natin sa mga nakaraan na mga araw. Kung napapansin natin ay wala tayong layunin, wala tayong intensyon, kundi para sa Allah. Sinusubukan natin sa abot ng ating makakaya na kahit na ilang minuto lamang na magkaisa ang intensyon natin lahat. Alam ko na sa pagpunta natin dito, ang iba ay iba't iba ang kanyang mga intensyon. Iba't iba ang kanyang hangad. Ang iba sa atin ay hindi nakikinig. Ma-explain natin bukas, nakalimutan, itatanong din yun na-explain natin. Yung intensyon natin ay iba-iba. Pag nagle-lecture tayo, nag-usap tayo, yung iba nandoon kung saan-saan. Sinubukan natin ngayon na sana ay ipagkaloob sa atin ng Allah na ang intensyon natin ay isa. Walang iba kundi para sa Allah. Tinuturing natin ang bawat isa sa atin ay kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Alam natin lahat ang kahinaan ng bawat isa. Ang kahinaan ng kanyang sarili, alam niya. Hindi na natin ito isa-isahin, sabihin o banggitin sa pamamagitan natin. Pero sa pamamaraan na ito ay ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito pa lang sa mundo ay mararamdaman natin yung tunay na kapatiran. Tunay na kapatiran sa pananampalataya na hindi kung ano ang dahilan. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito dahil sa anumang organisasyon, dahil sa anumang posisyon, wala tayong hangarin sa anumang bagay, kundi nakikita tayo, nagtitipon-tipon tayo dito dahil lamang dito. Dahil lamang sa salita ng Allah, ang banal na Quran. Sinabi na natin kahapon na bukas, sikapin natin na magdala tayo ng Quran. Pero nakakalungkot, mayroon pa rin sa atin na hindi nagdala ng Quran. Sinubukan natin ito. Sinisikap natin na magkaisa tayo sa larangan ng ibig sabihin pag-aaral na upang matutunan natin basahin ang banal na Quran. Upang maramdaman natin sa isa't isa na tayo nga ang tunay na magkakapatiran. Tayo nga yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na innamal mu'minuna ikhwa. Ang mga taong mananampalataya, sila yung tunay na magkakapatiran. Hanggat hindi natin ito mararamdaman na kapatid natin ang bawat isa sa atin, ay hindi natin makakamit yung tunay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mananampalataya ay sila yung tunay na magkakapatiran. Kapag naramdaman natin ito dito sa mundo, na tayo ay tunay na magkakapatiran, walang iniisip ang bawat isa sa atin na masama, walang naghahangad sa bawat isa sa atin na masama sa kanyang kapwa, kundi lahat ng inilalabas natin, lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng mga isinishare natin ay para sa ating kapatid, para sa ikabubuti ng ating kapatid, para sa kaluhuran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inshallah ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayong tunay na magkakapatiran dito sa mundo. Tayo yung mga tao na tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Pagdating sa araw na kung saan ay wala nang masisilungan. Wala nang masisilungan at napakainit ang araw kasi napakalapit na dito sa ulo natin. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmal qiyamah. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi, mananawagan sa araw ng paghuhukom, araw na napakainit, araw na napakalapit, ang araw, ang init ng araw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aynal mutahabbuna bijalali. Nasaan na yung mga taong nagmamahalan? Nasaan na yung mga taong tunay na magkapatiran dito sa mundo? Nasaan na sila?
Aina al-mutahabbuna bijalali? Nasaan na yung mga tao, yung mga lalaki na nagmamahalan sila bijalali, alang-alang sa kapangyarihan, kakayahan, kadakilaan, alang-alang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma uzilluhum fi zilli. Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uzilluhum, bibigyan ko sila ng silong, pasisilungin ko sila. Uzilluhum, ano ang silong na ibibigay ng Allah? Ang kanyang arsh. Ang kanyang arsh ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma uzilluhum fi zilli. Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa silong ni pagkakaloob ko, ang arsh. Yawma la zilla illa zilli. Sa araw na yaon na wala nang masisilungan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa silong ni pagkakaloob ko. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ba natin na tayo ang mapabilang sa mga taong tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Gusto mo bang mapag-isa? Gusto mo bang mag-isa ka lang sa mundo? Gusto mo bang mag-isa ka lang? Inimbitahan ka para mag-aral ng Quran, para basahin ng Quran. Ang dami-dami mong reason, hindi ka umaatin. Gusto mo mapag-isa? Ayaw mo ba? Ang tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikaw na mag-isa lamang, kundi ang tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung katulad nito na magkakapatiran. Magkakapatiran, nakikita-kita, nag-aaral sa banal na Quran. Sinikap natin sa oras na ito, sa panahon na ito na iisa ang ating layunin. Walang iba kundi para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maramdaman natin na ang bawat isa sa atin ay nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng oras, nagbibigay ng effort, alang-alang sa kapatiran, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam bukas mangalawa. Hindi natin alam sinong mawawala sa atin. Iba-iba ang ating mga kinagisnan, iba-iba ang ating kinalakihan, iba-iba ang ating mga tribo, iba-iba ang ating mga nakasalamuha noon. Hanggang ngayon ay iba-iba ang ating mga nakakasalamuha sa ngayon, mga kapatid. Bakit hindi natin babaguhin na ang magiging kasama natin na yung tunay na walang ibang hangarin kundi upang matutunan ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi natin alam bukas makalawa, magkakahiwa-hiwalay tayo. Either nauuwi na ang bawat isa sa atin o kaya ay darating na ang panahon, darating na ang takdang oras na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam na ang tao kapag siya ay nagpaalam na dito sa mundo, kapag siya ay namatay, siya ay magsisisi. Magsisisi. Sa ano ang kanyang pagsisisi? Sinayang niya yung panahon, sinayang niya yung mga oras, sinayang niya yung mga araw na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata na mababanggit natin na sana ay magbibigay sa atin ito ng tibay na pananampalataya o lakas na pananampalataya o kaya ay gigising sa ating pagkatulog. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag kayong tao ay magpapaalam na dito sa mundo, dumating na yung kanyang takdang oras. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut, hanggang sa kapag dumating na sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut, hanggang sa kapag dumating na sa isa sa kanila ang kamatayan, dumating na yung takdang oras. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, ang sasabihin niya, o aking Panginoon, ibalik mo ako sa mundo. O aking Panginoon, ibalik mo ako sa mundo. Magsisisi. Pag dumating ang kanyang kamatayan, pag dumating ang kanyang takdang oras, magsisisi. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hanggang sa kapag dumating na sa kanila ang kanilang takdang oras, ang kanilang kamatayan,
ang isa sa kanila ay magsisisi na. Sasabihin niya, Rabbirji'un, o aking Panginoon, ibalik mo ako sa mundo. Bakit niya hinahangad na ibalik dito sa mundo? La'alli a'malu salihan fima tarakt, upang aking isagawa ang mabuting gawain na naiwan ko. Ibig sabihin nito ay magsisisi siya kasi maraming mga panahon na sinayang niya. Maraming mga oras na sinayang niya. Ngayon sabi niya, ibalik mo ako sa mundo, o aking Panginoon, kasi gagawin ko na yung mga panahon na sinayang ko. Sinayang ko ang pagbabasa ng Quran. Sa matagal na panahon ay sinayang ko na hindi ako natuto magbasa ng Quran. Ngayon ay ibalik mo ako sa mundo dahil sisikapin ko, gagawin ko na lahat ng mga kabutihan, lahat ng mga pagsunod, lahat ng mga pagsamba ay gagawin ko. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ano ang sabi ng Allah? Kalla, hindi na mangyayari. Yung sinasabi nila na ibalik sa mundo, hindi na yan mangyayari. At hindi rin yan gagawin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Nakatotohanan na ito yung sinasabi nila, ibalik sa mundo para gumawa ng kabutihan. Innaha kalimatun, isang salita lamang yan, huwa qailuha, na sinabi lamang ng bibig, binigkas lamang ng bibig. Pero ang totoo, kapag ibinalik yan sila sa mundo, ay ganon din ang gagawin nila. Hindi rin nila gagawin yung, ibig sabihin, yung mga kabutihan. Hindi rin nila susundin yung mga ipinagutos ng Allah, kasi ang gagawin din nila yung, ipagpapatuloy din nila yung mga gawain nila na labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayaw nila magbasa ng Quran, ganon din, ipagpapatuloy din nila. Kung ayaw nilang magpakita, ganon din, hindi sila magpapatuloy sa pag-aaral, ganon din, hindi nila matutunan yung kabutihan, kagandahan, mga katuruan sa pananampalatayang Islam, mas lalo pa yung lalala. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Isang salita lang yan. Kaya hindi yan mangyayari, hindi na sila makakabalik dito sa mundo, kasi kahit na pabalikin pa sila dito sa mundo, ay hindi rin nila gagawin yung sinasabi nila, naggagawa na sila ng kabutihan, ipagpatuloy nila yung mga panahon, yung mga oras, yung mga araw na sinayang nila. Kaya sa punto nating ito ay magpapaalam na ang ating pag-ayuno, magpapaalam na ang buwan ng Ramadan. Dahil sa pagpapaalam ng buwan ng Ramadan ay tulad din ng nakasanayan natin, na kapag Ramadan, kahit papano mayroon tayong nakikita na iilan sa mga kapatid sa Islam. Pero pagkatapos ng Ramadan ay babalik naman ito. Babalik naman sa dati na ang hirap-hirap naman. Ang hirap-hirap. Hindi mo na makita, hindi mo na masulyapan yung mga kapatid. Kasi maghihintay naman ng panibagong Ramadan. Hindi natin alam. Huwag na nating hintayin mga kapatid na dumating sa panahon na tayo ay magsisisi. Yung pagbabasa ng Quran, huwag natin sabihin na mahirap. Huwag natin sabihin na walang panahon. Huwag natin sabihin na hindi ko kaya. Kasi kung bibigyan natin ito ng panahon, hindi aabot ng isang buwan, ay mababasa natin ng tama ang banal na Quran. Pero ang totoo, hindi natin ito binibigyan ng panahon, hindi natin binibigyan ng oras. I-challenge natin ang ating mga sarili na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin natin ang lahat upang mabasa natin ang banal na Quran ng tama, upang matutunan natin ang katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, ito ay isang mga pagsubok sa atin, at alhamdulillah nakita naman natin na sa pamamagitan natin ay inshallah lahat tayo ay mabuti ang ating mga hangarin, mabuti ang ating mga intensyon, na walang iba kundi ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ko na pahabain ang sasabihin ko sa ngayon, inshallah, at ang maririnig natin sa ngayon, tulad ng nabanggit natin kahapon, na magbibigay sa atin ng sharing knowledge, walang iba kundi si JJ Gumander. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.